What's up you guys? Ka-Anekdotalks! Welcome sa ating panitikan conversation with your ates here, Ate Bay. At Ate Nix. Kung nafe-feel mong boring ang pakikinig ng panitikan, nagkakamali ka riyan dahil narito kami para magbigay ng aliw sa bawat kabataang gustong matuto at sumaya. Kaya naman, sa mga gustong matuto at sumaya, you are in the right place. Cause I feel the same way. Uy, mutual feelings! So here, our panity conversation, ito ang pumapatungkol sa mga piling anekdota, isang kwentong nakawiwili at nakatutuwang pangyayari sa buhay ng isang tao na tiyak na makapaghahatid ng isang karanasan na kapupulutan ng aral. Kaya naman, ngayong araw, maririnig natin ang anekdota na Akasya o Kalabasa ni Consolacion Conde. Pero bago yan partner, narinig mo na ba ang quote na ito? Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Sabi ito ni Nelson Mandela. Yes naman partner, sinasabi lang dyan na ang edukasyon ay isa sa mga pundasyon natin at makapangyarihang kasangkapan para sa pagbabago ng mundo. Magagamit natin lahat ng natutuhan natin sa paaralan para makapag-ambag ng mga makabuluhang aral sa labas ng eskwelahan. Wow! Wala man tayong real powers like Darna at Captain Barbell na nakalilipad at kayang mapadpad sa iba't ibang lugar, mayroon naman tayong kaalaman na matutuhan natin sa paaralan para bitbitin sa kasalukuyan. Ang sandata natin ay edukasyong hindi maagaw kailanman. Kaya naman mga ka-anekdotalks, handa na ba kayong makinig at matuto? Tara na't umpisahan in 3, 2, 1! Tay! Tay! Nagpa-picture na kami kanina para sa graduation. Sa Biyernes daw ang bayaran nun ha. 500 pesos daw lahat kasama hard copy ng picture na nasa picture frame, sabi ni Sir Mendoza. Bakit ka nagpa-picture? Ano po bang masama, Tay? Lahat kami kinuhanan. Buong klase. Ayaw mo nun? May souvenir ako sa graduation ko sa high school. May sasabit na tayong picture sa dingding. Mukha akong kauna-unahang makikita sa dingding natin, Tay. Ako ang kauna-unahang makapagtapos ng high school sa pamilya at sa wakas, makakapagkolehiyo na. Ayaw niyo po ba nun, Tay? Sige nga, anong kakainin natin sa susunod na 1 linggo kung ipambabayad natin sa lintik na graduation picture mo ang tanging kinita natin sa sakahan? Hindi mo ba naisip na kahit isang tuka lang tayo, Iloy? 1 linggo tayong mag-uulam ng asin para makabayad sa picture na yan. Tay naman, ngayon lang po ito. Once in a lifetime opportunity lang po ito. Oo, pero sa kalagayan natin ngayon, hindi natin kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang pag-aralin ka sa kolehiyo na. Hindi natin kaya ang pang tuition sa college mo. Ha? Hindi ako mag-i-enroll, Tay? Tay, ayoko po mapag-iwanan. Gusto ko pong makapagtapos. Tay, ayokong dito lang tayo sa bukid. Gusto ko nang maayos sa trabaho. Para sa atin din naman yun, Tay. Wala tayong magagawa. Anong gagawin mo? Tatalikuran mo tong bukid. Baka nakakalimutan mo ito ang nagpapakain sa'yo araw-araw at nakapagpatapos sa'yo sa high school. Hindi ko kalilimutan, Tay. Kung kinaya natin hanggang high school, bakit hindi natin ituloy hanggang sa college? Konti na lang tayo, matutupad na ang pangarap kong maging isang psychologist. Ano? Psychologist pa ang nais mo? Pangmayaman lang ang kurso na yan. Hindi natin kaya. Itigil mo yung kakapangarap mo. Hindi tayo pinalad. Sabihin mo sa advisor mo, hindi ka kukuha ng graduation picture. Ipabura na lang kamo yung picture mo para wala ka ng bayaran. Sino ba namang hindi ma-excite partner kapag ang pinakihintay mong graduation nalalapit na? Lahat naman siguro ay makakaramdam ng tuwa, no? Naalala ko nga dito, partner, kay Iloy, yung graduation day ko nung high school. Kailangan pang maglabada ni mama para lang may maisuot akong bagong sapatos. Grabe nga yan, partner. Kaso, nakakalungkot lang yung sitwasyon ni Iloy dahil kapos ang pamilya nila sa pera para sa kanyang graduation picture. Pero sa tingin mo, partner, ano kaya yung mararamdaman ng kanyang tatay habang tumututol para sa kasisiyan ng kanyang anak? Teka, tanungin natin yung mga ka-anekdotalks natin tungkol sa kanilang opinyon.
Kayo kaya mga ka-anekdotoks, sa tingin ninyo, ano kaya ang nararamdaman ni Mang Simon habang kinakausap si Iloy tungkol sa hindi mabayarang gastusin? Naku, partner, wala naman sigurong mga magulang ang tututol para sa kaligayahan ng kanilang anak. Kaso nga lang, dahil nga sa hirap ng buhay, minsan, kailangan mamili kung ano talaga ang kailangan muna. Ayan, sa true lang partner, dahil hangad palagi ng mga magulang ang ikagaganda ng kinabukasan ng kanilang mga anak. Sa tingin mo partner, ano kaya ang susunod na mangyayari kay Iloy? Ayan nga, partner, tutuklasin natin iyan sa susunod na mga pangyayari. Iloy, umaga-umaga, bakit hindi maipintay ang mukha mo? Ma'am, may sasabihin po ako. Nahiya nga po ako eh. Ano yun? May problema na naman ba sa bahay ninyo? Opo. Ano yun, nak? Baka matulungan kita. Ma'am, kapos na naman po kasi kami sa pera ngayon. Dahil alam niyo na, mahina ang mga pananim ni tatay. Nagsabi naman po ako sa kanya na kailangan ko rin po ng picture po para sa graduation. Kaso, pwede ko po bang ipabura yung picture ko kay Sir Mendoza? Wala po kaming pambayad eh. Naku, Iloy, alam mo namang nandito lang si Ma'am Jenny, di ba? Kapag may kailangan ka, huwag kang mag-alala. Ako na ang magbabayad muna. Alam ko naman na mahirap talaga ang sitwasyon ngayon. Subuki rin, lalo na't nasisira ng mga peste ang mga pananim ninyo. Ma'am Jen, hiyang-hiya na po ko sa inyo. Dahil palagi na lang po kayong sumasagot ng mga bayarin ko dito sa school. Ano ka ba? Basta sa pag-aaral, walang problema yan. Isa ka sa mahuhusay na magtatapos ngayon. Hindi mo sinayang lahat ng pagsisakripisyo ng mga magulang mo sa iyo. Piday honors ka, di ba? Excited na ako sa graduation mo. Salamat talaga, ma'am. Babawi ako kapag nakapagtapos na po ako ng kolehiyo. Ang mga nagsipagtapos ng senior high school. Super sweet. Naku, partner, marami talaga tayong guro na tulad niya ni Ma'am Jenny, Mga teacher natin na talagang nagiging pangalawang magulang at yung mga kaibigan din natin na tumutulong sa atin kahit wala tayong hinihinging kapal. That's true, partner. Napakahuwaran talaga ng mga gurong tulad nila. Yung tipong kahit baon mo araw-araw aabutan ka ng biskwit at zesto dahil alam nila na hindi ka nakapag-resist. Diba? Super bait lang. Kaya hindi talaga natin sila makakalimutan. Yung mga ganyang klase ng mga teacher o guro na mangangamusta lang din sa atin araw-araw at dadamayan tayo sa lahat ng kaek-ekan at drama natin sa buhay. Kaya yung mga guro po dyan, saludo po kami sa inyo. Yes, big salute mga ma'am and sir. Pero partner, kung ikaw si Iloy at mayroon kang gurong tulad ni Ma'am Jenny, anong mararamdaman mo? Alam mo, syempre matutuwa talaga ako, partner, Pero partner, may niisip akong pwedeng gawin ng ating mga ka-anekdotoks o mga taga-subaybay natin. Maaari ba kayong kumuha ng isang piraso ng papel at panulat? Pagkatapos ay gumuhit kayo ng malaking puso at isulat sa loob nito ang iyong mga nararamdaman tuwing may guro kayong dumadamay sa inyo sa lahat ng bagay.
Ayan, tiyak na samot-sari ang nararamdaman ng ating mga ka-anekdotoks tuwing may gurong tulad ni Ma'am Jenny na handang damayan at gabayan sila. Kaya partner, mahalaga na ipakita lagi natin sa kanila ang respeto at pagmamahal sa ating mga kaguruan. Ayan, partner, handa ka na bang malaman ang mga susunod na pangyayari? Of course I do. Kaya... Okay, let's get it on! Nay! Tay! Nakapasa po ako sa isang college university. Kaso, sa Maynila. Talaga nak, masaya ako para sa'yo. Pero hindi ba't masyado naman atang malayo yan? Wala tayong pantustos sa pamasahe at iba mo pang bayarin. Hayaan mo. Dahil anihan naman ngayon, susubukan kong makakuha ng sapat na pera sa amo ko para makaluwas tayo ng Maynila. Talaga po, Tay? Kakaasa po kayo na pagbubutihan kong pag-aaral ko sa Maynila. Magkano nga pala ang tuition na babayaran dyan? Ayun po ang kagandahan, Tay. Dahil po mataas ang grado ko at nakapasa po ako sa exam, hindi na po natin po problemahin ang pambayad sa tuition fee. Sinabi lang po sa akin sa email na dapat po bukas ay makausap ko na po yung registrar ng school. Ganun ba? Mabuti naman. Sige, kapag nakuha ko mamaya ang pera ay makakaalis na tayo mamayang madaling araw. Basta, siguraduhin mo lang na wala tayong babayaran sa tuition mo. O siya, mag-iingat kayong dalawa. Hindi na muna ako sasama dahil baka makapos pa tayo sa pamasahe. Sige po, Nay. Salamat po sa inyo, Tay. Grabe talaga, partner, ang saya kapag sinusuportahan tayo ng ating mga magulang sa ating mga pangarap, no? Oo nga, tignan mo yung tatay ni Iloy, di ba? Handang gawin ang lahat talaga para makakuha ng pamasahe, para makaluwas agad sila sa Maynila. Totoo. Pero kayo ba, mga ka-anekdotoks, anong naramdaman ninyo kung sinusuportahan kayo ng inyong mga magulang pagdating sa inyong mga pangarap? Sige nga. Agree ako dyan, partner. Napapaisip nga rin ako sa tanong na yan, no? Dahil iba talaga kapag sinusuportahan tayo ng mga magulang natin para makamit natin yung mga pangarap na mayroon tayo. Dagdag ko lang, partner. At alam mo ba na kung ano ang ginawa ng tatay ni Iloy para makaluwas sila? Siyempre, alam natin yan. Tayo pa ba? Naganap sila ng pamasahe para makaluwas sila sa Maynila. At balita ko rin ay nanghiram itong si Mang Simon sa kanyang amo. Oh my God! Talaga ba? Iba talaga ang nagagawa ng magulang para sa anak, no? Handa mo bang gawin ang lahat kahit ano pa yan? Kung magiging magulang ako, of course, yes. I will do everything and anything. Grabe ka naman, partner. At alam mo ba, dahil din sa kasipagan ni Iloy, ay maaari siyang makuha ng scholarship para bawas na rin sa bayarin at makapag-aral siya ng libre. O tignan nyo mga ka-anekdotoks, ibang nagagawa ng pagsisipag sa pag-aaral. Maaari kayo makukuha ng mga unlimited scholarship. Kaya tignan natin, di ba, iba talaga ang nagagawa ng matalino. Hindi lang yung pagiging matalino. At sasamahan mo pa yan ng kasipagan. Tulad ng ginawa nitong si Iloy. Kaya plus points na lang din kapag meron tayong support ang nakukuha mula sa ating mga parents or magulang. Yes, tama yan, partner. Kaya naman, handa na ba kayong marinig ang susunod na nangyari? Magandang umaga po. Kayo po ba si Ginang Isidro? Good morning ho. Ano pong sa atin, Tay? Maupo po muna kayo. Magtatanong lang po sana ako. Dito sana sa pag-aaral ni Iloy. Ma'am, gusto niya kasi magkolehiyo eh. Tamang-tama, nakapasa siya dito. Kaso, medyo malayo kasi itong school nito sa amin. Laking probinsya kaming mag-ama. Bukod sa allowance niya na kailangan kong mabigay araw-araw, masisingit pa ang pamasahe sa budget. Tay, pwede po kayong mag-avail ng mga boarding rooms malapit dito. Hindi naman ganoon kamahal dahil kwarto lang, pero para na rin hindi magastos sa pamasahe at pagod itong si... Anong pangalan mo, nak? Iloy po, ma'am. Ayan.
Para mas tipid po tayo sa mga transpo at maisave ang ibang expenses ni Iloy habang nag-aaral dito. 2,500 per month naman po ito. Ayun na nga po, ma'am. Magsasaka lang po kasi ako. Kahit gustuhin ko po na kumuha ng boarding room na ganyan para kay Iloy, masyado pong mahal. Ang gusto ko sana ay maituloy niya na lang ang pag-aaral dito ng mabilisan na lang. Ganun din naman, magtatrabaho pagtapos para lang makapagkuleyo siya kumbaga. Malaking bagay na yun para sa akin. Ano po bang kurso ang ina-applyan ni Iloy? Pagiging psychologist ang gusto niya, ma'am. Wow! Maganda ang course na yan, Iloy. Nakapag-try ka na bang mag-apply sa scholarship programs dito? Opo ma'am, natanggap ko na po sa email yung nakaraan. Nakapagpasa na rin po ako ng mga requirements po. Masyadong mahaba ang taon na gugugulin para sa kurso na gusto mo. Kaya gusto ko sana ay mabilis ang kurso na lang. Ang mahalaga ay makapagtapos siya at makapagtrabaho. Tay, hindi ho kasi maaari na mabilisan gaya ng sinasabi ninyo. Mahihirapan po tayo sa ganyang siste. Bukod sa mag-aaral si Iloy dito sa hindi niya gustong kurso at papipilitan lang, yung idea ng mabilisang pag-aaral ay hindi na po applicable sa kahit anong line ng courses. Textbook man yan o mapa-academe dahil need natin tayo ng hinay-hinay na proseso, no? Lalo na po kolehiyo ito. Ganun ho kasi ang nangyari sa pamangkin ko. Mabilis ang kolehiyo niya. Kung susumahin, 2 years ata. Textbook ang natatandaan kong linya ng kurso niya. Ganun na lang din ho sana gusto ko, ma'am. Para hindi na mahaba ang magiging gastusin namin sa pag-aaral niya. Ganito hutay. Sa kolehiyo, 4 na taon ang minimum para makapag-input tayo sa bata ng knowledge and skills para sa real life. Sa kaso ng kurso ni Iloy, 4 na taon po ang kailangan dahil hindi basta-basta ang paghahanda para maging isang psychologist. Depende pa po kung gusto ninyo ng mabilisang kurso para sa anak ninyo. Maaari pa rin siya makapagtrabaho ng mga inline na skills na makatutulong sa kanya sa future, ngunit ang dilema lang po ay baka hindi ito ang gustong tahaki na pathway ni Iloy. Gaya po sa kaso ng pamangkin ninyo na nag-aaral ng textbook, mabilis lang po iyan, no? Dahil usually 2 years makakagraduate then work na. But since more on skills ang inahasa sa textbook courses, maaaring mahirapan tayong i-assess ang capability ni Iloy pagdating sa academe, which is vital sa kanyang gustong course. Pero once naman na hinayaan nating dahan-dahang dumaan sa proseso sa pagkukolehiyo itong si Iloy, pag-aaralin natin siya ng 4 na taon o 6 batay sa gusto niyang kurso. Bukod sa may matibay siyang foundation ng learning, present din po ang paghasa ng skills para sa larang na trabaho na gusto niya, especially sa field ng psychology, since emotions and human behavior ang usual and vital na kailangan sa kurso sa pagdating na rin sa field if ever na magtrabaho siya, mainam na danasin niya ang mahabang pag-aaral para mas maging swak ang knowledge at skills niya sa kurso na gusto niya. Ganun pala yun. Sa kurso niya, Tay, sa psychology, need din natin ng mahusay na pagbibuild natin sa kanya ng communication skills since kailangan ito, no? Dahil haharap at makikipag-usap siya sa iba't ibang tao pagdating sa field. Kaya naman, maganda na may greater time and effort na mapag-aaralan niya ang mga ganitong bagay para sa course niya. O diba po, Tay, nagtatanim po kayo. Halimbawa, nagtanim kayo ng kalabasa. Mabilis yung bubunga, ngunit kung yung mismong kalabasa kapag tinanggal sa ugat, mamamatay agad. Magpapatubo pa ulit ng panibagong ugat at halaman para mag-produce ng kalabasa. Kung halimbawa, akasya naman ang tinanim ninyo, ano po kayang mangyayari? Malaking kaibahan ng dalawang yan. Kapag akasya kasi, mahabang panahon talaga yan, pero habang pinatutubo, ay makikita ang tibay nito sa paglago. Malaki at mayabong na puno ang kalalabasan. Tama po. Ganyan din po ang nais kong sabihin sa inyo sa pag-aaral ni Iloy.
The more na mahabang panahon natin siyang sasamahan sa pagtitake ng kolehiyo, the more na prepared siya sa real world. Hayaan mo na. Magtutulong na lang kami ng nanay mo para tustusan niyang buong kolehiyo mo. Basta, mag-aaral ka maigi ha, Iloy. Opo, tay. Pag-iigihan ko pa po lalo. May fishbowl dun tayo, bili tayo. Okay, yan. Balik na nga tayo partner no sa pinakamahalagang bahagi ng ating usapan. Di ba nais ni Mang Simon na makapagtapos agad si Iloy ng pag-aaral at kunin ng 2 taong kurso at pagkatapos ay trabaho agad? Yes, correct no. Ngunit partner, sa ginawa ni Ginang Isidro na pagpapaliwanag sa dalawa, iniugnay niya ito sa pagtatanim ng kalabasa at akasya dahil nga ang kalabasa pag tinanim mo, mabilis itong magbubunga ngunit hindi naman matibay. Hindi katulad ng akasya, matagal mang tumubo ngunit makikita mo naman ang tibay nito. Ayan, tama. Parang sa pag-aaral lang yan, partner, no? Kung saan may mga mag-aaral at magulang na pinipili ang 2 taong kurso kaysa sa 4 na taong kurso dahil posibleng hindi kaya ang mga gastusin at sa hirap ng buhay. Yung tipong gusto agad na makahanap ng trabaho upang makatulong na agad sa pamilya. True lalo, partner, kaya sa mga ka-anekdotoks, sang-ayon ba kayo sa sinasabi ni Ginang Isidro sa mag-ama pagdating sa pagkuha ng kurso? Gayun din, naliwanagan ka rin ba sa halaga ng pag-aaral na kahit gaano pa ito katagal, itong maghahasa ng mga kakayahan mo bilang isang individual at mag-aaral? At dito na nagtatapos ang isang anekdotang akasya o kalabasa na nagbibigay bukas sa atin sa pagpapahalaga ng edukasyon sa buhay ng isang tao. Kaya kayong mga ka-anekdotoks, laging piliin kung ano ang mas makabubuti sa atin. Mahirap mang abutin, ngunit sa hindi natin pagsuko, masasabi natin ang katagang, malayo pa pero malayo na.